Guys, sa mga nanonood po ng vlog ko, inform ko lang po kayo, hindi po ako nagtatrabaho sa mga terminal na ina-upload natin or ina-update natin. Ako po ay nagbablog para po sa inyo na hindi makapunta mismo sa may terminal, para po kahit papano sa pamagitan ng video ko may magkaroon po kayo ng update or idea sa mga biyaheng uuwian nyo. So meron din tayong update sa may 5-star Bali, 5-star Partas, biyaheng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Ayan. Sa Victory Liner meron din tayong biyaheng pa Isabela, Tugigaraw, tsaka iba pang update natin dyan. At tsaka dito sa may Pangasinan, biyaheng Pangasinan dito sa 5-star. So i-review nyo na lang po, balikan nyo na lang po yung ating mga uploaded video sa ating channel para po sa mga bus terminal na na-update po natin. So makikita nyo dun sa unahan, medyo maraming nagpapabook ng ticket, may pila ng kaunti. March 5 ngayon, 5 yata o 6. March 5 po, alas 10:30 ng umaga, nandito na sila nagpapabook ng ticket. So meron tayo ditong, ayan, makikita nyo dito si nanay, nagpapagawa siya ng box certificate. Sir, sa box certificate po yan, no? Ayun, so nagpapagawa si nanay ng box certificate dito kay sir, isang dispatcher. So medyo yung mga hindi makakuha or alam kung paano magkuha ng box certificate, pwede sila dito kung walang ginagawa po, pwedeng makisuyo para makakita dito. So maya maya po, hintayin lang natin matapos si sir, kukuha na lang tayo ng konting update sa pamasahe tsaka sa mga requirements. It's alert level 1 na po dito. Ayan. So ayan, makikita nyo dito sa may parang pinaka parking ng Ceres, wala silang mga bus. So mga nakabiyahe na yan. So ito yung update dito. Wait lang tayo ng requirements. Konting hindi lang natin matapos si sir. Si sir na naka-white na cap. Tingin tayo ng update po. So guys, welcome. Good morning po. Nandito tayo ngayon sa may Ceres Terminal dito sa Cubao. So ayan, mag-update tayo ulit dito since 3 days at since 3 months na yan, ayan, na nakapag-upload tayo dito. So may mga pagbabago pagdating sa requirements. So ulitin lang natin yung vlog natin dito kasi kanina hindi pala naka-play yung camera natin. So pagkakamali ko, yun, kaya ulit tayo, mag-record ulit tayo. Nakapagtanong na tayo kanina dito kung sa mga requirements, pero papakita ko muna sa inyo saglit yung mga pasahero para makita nyo din kung may senior. Ayan, papakita ko, may senior akong nakita dito eh. So nakita nyo, ayan, may senior tayo na nagpapabook ng ticket. So may mga pagbabago pagdating sa requirements. So yung biyahe dito ay ganun pa din. Meron ng biyahe pa lahat ng mga biyaheng Papanay Islands. Ayan, Capiz, Iloilo, Antique. Ayan, meron dito. So meron ditong biyahe sa may Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Kalibo, Katiklan, Talaba, Mambusaw, Dumaraw, Pasig, Dueñas, at saka po ayan, sa Iloilo nga po. So yung pamasahe hindi natin masyadong nakuha ng detalye, gawa ng medyo nakita nyo nga po sa screen, medyo may mga customer, pasahero nagpapabook ng ticket. Medyo ayaw natin makisabay ng kaunti. Pero sabi naman ni sir dito kanina, isa sa mga dispatcher na nakausap natin, na nakuha natin ng informasyon, konti lang naman din yung difference ng price ng pamasahe kumpara sa last update natin nung last 3 months. So sa may Kalibo, Aklan, 2.7. So bibigyan ko na lang din kayo ng idea guys kung magkano yung pamasahe, pero hindi ito yung specific na price since tumaas yung gasolina, tumaas yung pamasahe sa barko. So ayan, ito yung price up
last 3 months ago na nag-vlog tayo dito. 2,007 sa Kalibo, sa Katiklan ay 2,200, Talaba 2,350, sa Mambusaw 2,100, at saka sa May Dumaraw po ay 2,150. Sa Pasig 2,250, Dueñas 2,450, Dumagas ay 2,700. So yun yung mga pamasahe last 3 months ago. So expect na lang natin din na magkaroon ng konting price per high, kasi medyo tumaas yung gasolina, yung mga mga bilihin dun sa sa market. Ayan, basta dagdagan nyo na lang po ng kaunti, at least may idea kayo kung magkano yung pamasahe na. Ayun, sa requirements, bata, kahit wala nang siyempre wala naman bakuna, pero pwede nyo na siya ibiyahe. Okay, tapos sa mga adult, ayan, sa majority ng requirements po, QR code. Okay lang, majority na lang ng requirements po ay sa QR code na lang, wala ng mga S-Pass. Ayan, QR code po sa lahat ng mga lugar na nabanggit ko. So makukuha nyo po yung QR code na yon sa Google. Mag-search na lang po tayo doon kung paano makakuha ng QR code, and then i-screenshot natin, magpipill out lang po kayo doon ng mga information, then makakuha kayo ng QR code. Saan po kailangan ng QR code? Yun po ay kailangan po sa mga lugar na uuwian nyo. So yun na lang po, wala na siyang S-Pass, QR code na lang siya, screenshot nyo lang sa phone nyo para pag uwi nyo po doon sa lugar na uwian nyo, meron na po kayo. Tsaka po yung fully vaccinated vaccine card, ayan, dalhin nyo po siya. Mas maganda po, dalawang fully dose na kayo, dalawang bakuna na kayo. Tapos magpaprint na lang din po kayo ng box certificate na makikita din po sa online. Tapos po, ang bukas po ng terminal dito sa may Ceres, Cubao, pwede kayong magpabook ng ticket. Sabi ni Sir na dispatcher, start dito ay 12:30 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon. So pwede na kayong mag-walk-in dito para magpabook ng ticket, basta meron kayong QR code na. Mas maganda kasi kumpleto na pagka pupunta kayo dito, i-ready nyo na yung QR code nyo, yung box certificate nyo na makukuha sa online, and then i-print. Tapos at saka vaccine card, tsaka ID. Ayan, para makapagpabook na kayo ng ticket. Ang proseso pala guys ng pagpabook ng ticket dito is same pa din last update natin dito. Magbibigay kayo ng petsa kung kailan kayo pwede kung gusto nyong umuwi. And then pupunta kayo dito pag naka-receive na kayo ng text or call na galing dito sa terminal. Tapos susundin kayo dito ng shuttle dito sa terminal, tapos papunta pong Batangas, papuntang Buendia at saka sa Pitex. So ganun yung procedure. May mga shuttle na available dito sa terminal para ihatid po kayo sa may Pitex at saka sa may Buendia. Dandong kasi yung mga bus ng Ceres papunta naman po ng Batangas Port. Yun po. So yun yung mga requirements. Senior po pwede na din po, QR code lang din ng requirements, Aklan QR code. Tapos ay vaccination card, fully dose, at saka box certificate po. So yung mga pamasahe na binigay ko po kanina ay last 3 months ago po. Hindi kasi tayo makahingi ng specific na pamasahe, gawa na ngayon nakita nyo naman po may mga pasahero na nagpapabook ng ticket, ayaw natin makisingit-singit pa. Ayan. So at dagdagan nyo na lang po ng kaunti, expected nyo na po kasi tumaas ang gasolina. Ayan, at least kahit pa paano po may idea kayo sa pamasahe. Ayan po, yun yung update natin dito sa may Ceres ngayong March 5, 2022. Kuya, thank you po kuya, salamat po. Ayan, para po sa kukuha ng QR code ng Aklan, so punta lang kayo ng Google, tapos type nyo lang yung Aklan QR code. Then ito yung pinaka first result. Ayan, yan yung i-click nyo. Tapos dito nyo kayo magpipill out. So ayan, may nasigaw. Pag po taga Aklan kayo, doon kayo nakatira, check nyo po ditong returning Aklanos. Pero kung taga ibang lugar naman po kayo, halimbawa mga copies, ayan, dito po kayo sa travelers ang i-click nyo. Yan yung travelers. Pag returning Aklanos kayo dito, ayan. Tapos fill up lang kayo ng date nyo.
Yan, date nyo, tapos fill out lang kayo ng mga information, and then ang ending niyan po is sa QR code. Yan po. Salamat.